mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga nagkaroon po ng panayam si Antonio Trillanes kay Christian Isguera mga kapatid. At mukhang nagbabago po at mukhang po si Antonio Trillanes ngayon sa kanyang mga binibitawang salita at na mapapansin natin mukhang meron po siyang nararamdaman at meron po siyang naririnig at meron po siyang napapansin base po sa mga guni-guni or kung totoo man ito ay meron daw po kumakalat doon daw po sa kanilang YouTube sa kanila daw pong group chat ay iba daw po ang nagiging tono ng mga sumusuporta daw po ngayon kay Vice President Sara Duterte at mukhang nangangamba po mukhang nakikita po natin mukha pong apektado po ang itsura ni Antonio Trillanes at siya po ay kampante po ngayon base po doon sa naging panayam niya kay Christian Isguera mga kapatid. At ito nga po yung sinasabi natin kahit nga po si BBM nakakaramdam din po yata at ang sabi nga po niya naging panayam niya noong nakaraan ay siya daw po ay mag-o-on call. Wala daw pong holiday at hindi daw po siya aalis sa Malacanang, hindi daw po siya aalis, sila daw po ay on call lang. Ay mukhang nakakapagtaka din at mayroon din po naging pahayag nung mga nakaraan sa mayroon din pong in-interview. Nagbigay din po ng panayam si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron na daw pong kumakausap po sa kanila mga kapatid. Kinakausap na daw po ang dating Pangulo ay tapos na daw pong kausapin ang mga opisyalis daw po ito ng gobyerno natin. So hindi natin alam kung nasa executive ba to or nasa kung saang posisyon. Tapos na daw po kausapin si Vice President Sara Duterte at ang sabi pa nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte doon ay mukhang may babaliktad. Mukhang may babaliktad. Hindi sa mga mabababa, hindi yung sa mga tao, ganun. Ito daw po ay mga nasa itaas daw po ng katungkulan po sa gobyerno mga kapatid. Siguro yung mga nakakasalamuha po ni Bongbong Marcos, yun po siguro ang maglalaglag sa kanya mga kapatid. Kaya tignan natin ang mga nagiging role at nagiging galaw po ng isyong pampolitika ngayon. At nakikita natin pakinggan po natin ito po ang tinig ni hindi ko na po papakita ang video. Pakinggan lang po natin ang naging tinig po ni Antonio Trillanes mga kapatid para po maunawaan din natin kung ano po ang kanyang ibig sabihin. Ito po. Yan, yung progressive military career. Ito po, ulitin po natin saan na yan? Wait, ulitin natin ang naging pahayag ni Antonio Trillanes mga kapatid. Ito po. Ito, yung chatter sa PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Nako. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas siya. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Yung kasi sa panahon ni, idagdag ko lang din siya, yung sa panahon ni Bumoy and nito ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa.
Ayun yung sinasabi natin dito mga kapatid, narinig po natin. So ngayon po, ano po ang magiging aksyon at magiging galaw po dito ni Bongbong Marcos, no? Titignan natin ang kanilang galaw dito. Hindi nyo pa pwedeng hindi kayo pwedeng magpabaha ng pera dito. At hindi nyo pa pwedeng, kung meron man kayong mga sundalo at may mga militar kayo at may mga army na nasusuhulan, hindi po lahat. Hindi po lahat. Nakita po natin ang naging statement po ni Trillanes. Talagang nag-iiba po ang kanyang tono. Siya po ay malumanay ngayon. Ano? Kaya tawag dito, magiging mabigat ang mga galawan sa mga darating at sa mga darating na oras at panahon. Kaya mukhang nalalapit po talaga. At nakakaramdam din po siguro si BBM dito na may mga traiduran po talagang magaganap. Yun ang sinasabi natin dito mga kapatid. At the end of the day, may magwawagi. At meron po talagang may mangyayari po talaga. At ano po ang masasabi niyo mga kapatid? Ano ang sa tingin niyo, mauulit po ba ang kasaysayan? Kaya sabi nga natin birahin mo man ang birahin ng mga Duterte, talagang makikita mo na dahil ang mga ito ay tawag dito, ang mga taong to ay sinubok na to ng panahon at ito ay nakilala na base sa kanilang paglilingkod at pagmamahal sa mga taong bayan, lalong-lalo na ang ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung paano niya minahal ang mga kasundaluhan at ang mga kapulisan. Biruin mo, nagawa po niyang dagdagan ang sahod ng mga pulis, samantalang dito po kay Bongbong Marcos ngayon ay kundi po baklasan ng mga retirement, bawasan po ang kanilang mga nakukuhang payment. So iba po, makita po talaga natin kung nakanino po talaga ang loyalty ng mga sundalo at ng mga militar, mga kapatid. Kaya tignan natin dahil po sa nagiging pahayag po ni Trillanes, marami daw pong mga senior ranks at mga retired na talagang naninindigan para sa mga Duterte. Kaya alam mo, sa totoo lang, kung ito lang sana inayos lang to ni na Martin Romualdez at inayos to ni Bongbong Marcos at siya ay namagitan dito, hindi na sisilakbo at hindi na lalakas tulad ngayon, masyado nang masalimu at masyado nang magulo. Nararamdaman na ng taong bayan at nang hindi lang sila, ng kani-kanilang panig. And also siguro Amy Marcos nararamdaman na din to, no? Kung meron na po sa naging pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron po siya naging interview nung nakaraan. Hanapin niyo po sa YouTube channel ni Opinion Views yata yun, hindi ko na matandaan. Tinagalog niya yun. Ayun po ang salita ni Tagalog, Bisaya po ang statement ni Pangulong ni FPRRD, tapos tinagalog niya. At ang sabi nga po doon ay meron na po, tapos na po nakausap si Vice President Sara Duterte ng mga nasa itaas na posisyon. So ibig sabihin siguro itong mga nasa executive. So hindi natin alam kung sino-sino doon ang mga nakausap, at meron din daw pong kakausap pa ngayon na isang malaking grupo, nakakausapin daw po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ito ang sinasabi natin dito, tapos sasabayan pa po nila ng impeachment, ng pagpapatalsik. Kaya alam mo, sa totoo lang, ang luging-lugi dito pag nagkataon, ang kawawa dito si BBM. Ngayon, once na matanggal si BBM at once na mawala ulit sila sa pwesto, na ulit na naman ang kasaysayan, sa mga darating na panahon, ang titignan natin dyan, meron pa bang mahahalal na mga Marcoses sa matataas na posisyon ng ating bansa? At alalahanin natin nandyan pa ang mga batang Marcos. May mga manotok pa, may mga Marcos pa na mga bata, na mga Gen Z. Nandyan si Sandro. Nandyan ang mga anak ni Amy Marcos na namumuno din sa Ilocos, sa Batak, Ilocos Norte. So, tignan natin ang magiging takbo ng politika sa mga darating na panahon, at nag-aantay ang taong bayan dito at nag-aabang sa tunay na mga mangyayari, no? Talagang ramdam po. Kayo po mga kapatid, ano po ang inyo masasabi? I-comment niyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po.